Hi, today ay ipapakita ko lang yung quick demo kung paano nga ba ino-automate ng merchantry ang isang wholesale business. Para na rin sa mga business owners na nahirapan mag-track ng kanilang sales, inventory, expenses, employees, reports at iba pa. Ang merchantry po ay pwede mo ma-download sa Google Play Store, sa App Store. Pwede mong gamitin sa laptop, sa desktop, sa tablet, sa mobile at sa iba't ibang mga browsers. So ngayon po ay gagawa tayo ng senaryo. Halimbawa, ikaw yung owner at the same time, ikaw din yung cashier ng business mo. So may bibili halimbawa ng fabric conditioner tsaka stain remover. So ang pinaka-goal natin dito kapag may bumili, makita natin sa inventory na nababawasan. Tapos makita natin yung sales, expenses, yung profit mo na accurate. Okay, simulan natin. Tignan muna natin yung inventory mo. Fabric conditioner at saka stain remover, makikita mo dyan 100 pieces. So halimbawa may bumili. Halimbawa dalawa. So dahil ikaw ngayong cashier, mag-start ship ka muna dito. Initial cash amount, lagay mo 0 lang muna. Tapos, yan, your ship has been started successfully. Tapos, proceed ka lang, proceed to payment. Payment method, makikita mo rito yung iba't ibang payment method natin. May cash, may GCash, online payment, may split payment rin tayo dito. Cash payment naman, halimbawa, ang binayad sa'yo ay, kunyari, 500. So, makikita mo dyan, may change niyan na 380. Order details, pwede mo piliin dito physical store o kaya mga online store dito. Tapos, pwede kang maglagay ng notes. Tapos sa order slip, pwede rin maglagay. Create order ka lang. So, yan. Order created. Makikita mo dito yung online receipt mo. Tapos yung change to give. Ito lahat ng details nung na-order. Automatic na lalabas yan kung meron kang connected na printer. So, makikita mo dito sa inventory items. Yan, nabawasan na yung ating fabric conditioner tsaka stain remover ng tig-2. So, meron tatlong klase na inventory sa merchantry. Una ay single inventory. Halimbawa, bumili ka ng isa, mababawasan yung inventory mo ng isa. Yung isa naman ay bundle inventory. Kunyari, meron kang set, bundle, o kaya promo. Tapos yung nasa loob ng promo na yon ay iba-ibang mga product. Pag binili natin yon, lahat ng product na nasa loob ng bundle ay mababawa sa inventory. Subukan natin. Punta kang point of sale, halimbawa itong laundry bundle pack. Makikita mo dito sa products or services, yung laundry bundle pack ay may laman na tig-isang laundry bar, detergent powder, stain remover. So, punta tayo doon. Bili natin yan. So, yan. Tapos, makikita mo dito sa inventory items. So, yan. Nabawasan ng stain remover, detergent, powder, tsaka laundry bar. So, ganun yung ating inventory. Bundled inventory. Halimbawa naman, meron kang binibenta, halimbawa, mga bigas, o kaya naman dilata na may iba't ibang mga variant o bilang. Halimbawa, itong Alaska. Yan, 1 piece, yung isa naman 10 pieces. Pero kung gusto mo, yung isang inventory item lang yung pagkukuhanan ng source. Halimbawa, makita natin dyan, Alaska. Ayan. Tapos, pag bumili ka dito, halimbawa, ang binili mo, 10. Add to order. So, yan. 10 yung binili natin. Makikita mo dyan, yung Alaska, ayan, 90 pieces na lang. Yung setup niyan, ganito. So, meron tayo dito dalawang variant, 1 piece tsaka 10 pieces. Tapos, nilagay ko yung inventory item. Yung isa, 1. Yung isa ay 10. Tapos, andyan yung tamang cost tsaka price. Yung isang inventory tracking naman ay no tracking. So, para lang sa mga services. O kaya, kung may delivery ka, may delivery charge. So, yun, pwede mong gamitin yun. Pwede ka rin nga palang gumawa dito sa settings tapos users. Pwede kang magawa ng account ng user mo, ng cashier mo. So, lagay mo lang yung tamang role, permissions, tapos yung kanyang store access. So, dito, pwede ka rin gumawa ng sales transaction mo. Ito naman form-based. So, new, yan. Pwede kang maglagay ng transaction date dito, customer, pwede kang gumawa dyan. Tapos, anong store, order status, iba't ibang mga payment method, pwede kang gumawa ng sariling payment method mo dyan. Tapos, kung gusto mo partial, unpaid, halimbawa unpaid, pili natin. Tapos, pwede kang maglagay ng notes dito. Halimbawa, ang order ay starter pack. Lagay tayo customer. Kunyari,
Danny Tan. Save. Tapos save natin. Ayan. Unpaid. So, halimbawa, nagbayad na siya. Pwede mo i-click tong mark as paid. Pwede ka rin maglagay dito sa payments. Yan. Kunyari, credit card. Binayaran niya. 50 lang. So, pwede yan. May remaining siyang 70. Okay? So, halimbawa, paid na siya. Click mo lang yan, mark as paid. Ayan. Tapos, pwede mo rin yan i-print. Ayan. So, halimbawa naman, dahil nga ikaw yung cashier, magsasara ka na ng store, and ship ka na, click mo lang to, itong ship. Makikita mo dyan yung total sales mo, tapos yung cash in drawer mo, anong oras ka nag-start ng ship, tapos ilang orders na yung nagawa mo. Pwede ka rin gumawa ng expenses dito. So, halimbawa, gawa ka ng expenses, food. Kunyari, 100. At expense mo lang, yan, mababawas siya dito sa cash in drawer at mapupunta rito sa total expenses. So, makikita mo dyan yung sales by payment method natin, yung cash, tsaka credit card. So, makikita mo dito yung total sales natin. Ito yan. Kaya hindi tugma yung cash in drawer kasi credit card yung ginamit. Expenses breakdown, yan, product sold. Ito yung mga nabenta natin ngayon at yung mga inventory na nagamit. Dahil nga tapos na yung ship mo, bilangin mo lahat ng pera sa drawer, tapos click mo tong end ship. So, lagay mo 640. Yan. Tapos, click mo lang tong end business day. So, ginagamit natin to kapag yung mga closing na ship. So, pinagsama-sama niya sa isang business day lahat ng sales, lahat ng expenses, lahat ng transaction ng mga cashier mo o lahat ng ship nagsasama-sama doon. End ship. So, ngayon, makikita mo cash matching. Completed. So, yeah, makikita mo dito lahat ng information ng iyong ship. Yan. Cash matching. Pwede mo rin yan i-print. Siyempre, gusto makita yung expenses ng business mo. Punta ka lang dito sa expenses, tapos ito yung ginawa nung ship kanina. Tapos, makikita mo yan dito sa reports, financial summary. Today, may expenses ka ditong 100. Ayan yung gross sales mo, tapos yung profit. Ayan. Payment method naman na ginamit natin, tapos yung mga category, sales by category. Breakdown ng lahat ng nabenta natin, tapos expenses breakdown, yung kanina, yung food, sa employee ship. Ayan. Tapos punta ka rito sa sales, ship readings. So dito mo makikita yung ship nung cashier mo kanina. So yan. Yan yung pinakita natin kanina. Business days naman, ito yung kabuuang benta ng store mo sa isang araw. Nagsama-sama sila dyan. Pero dahil nga isa lang yung sample natin, so yan. Yan yung kaninang transaction natin. Tapos dashboard. So makikita mo dyan sa dashboard, meron tayo ditong widget, out of stock. Clickable yan. Makikita mo yung out of stock mo. Yung isa naman, low stock. Ayan, vinegar. Tapos, dito naman ang ating mga unpaid transaction. Ito naman ang ating business day o today summary. Ginita natin, discount, expenses at ilang orders. Tapos, makikita mo rito as business owner kung yung update real-time ng benta o performance ni cashier. Sales and expenses naman, April 1 to 30. So, dahil nga April 1 ngayon, ito pala yung sales natin. Pero pwede mong gamitin yan, yung preset dito. So, makikita mo rin dito yung mga sales mo sa branches. Top selling products by amount. Tapos, ito yung ating low stock. So, okay guys, makikita mo ang ating mga video tutorials natin. Meron tayo yan sa YouTube. Tapos, makikita mo rin yung mga highlights na mga feature ni Merchant Tree sa TikTok. Tapos, meron tayong pre-encoding kung yan ay yearly subscription. Maraming salamat. Kung meron kang tanong, pwede ka mag-message sa FB page. Pwede ka rin mag-email, pwede ka mag-Viber. Tapos, pwede mong tignan dito yung mga quick links for more info. Maraming salamat. God bless.